Okay. So we are the Innoventors, where bright minds create brighter future. Good day, good afternoon, good evening, everyone. My name is Katrina Duque, your hacker, and this is my fellow members, Iron Grip Ignacio, our hustlers, Zara Jo Altinto, our hipsters, John Jetro Guevara, our hustler, Precious Kitiaba, our hipsters, and finally, Aaron Chandibera, our hacker. Next slide. Okay. So we will talk about Unit 3, the value proposition. Okay, the value proposition. A value proposition is a simple statement that summarizes why a customer will choose your product or service. So in simple terms, value proposition is the unique promise of value that explains why people should choose you. Next. Okay, so we will talk about the value proposition and its definition in layman's terms. So in simple terms again, value proposition. So first, ano ba talaga ang value proposition? So it's the reason why people should choose a product, a service, or even an idea. Para siyang sagot sa tanong na, bakit ikaw ang pipiliin ko kaysa sa iba? For example, Netflix, their value proposition is simple. Watch anytime, anywhere, no ads. Kaya tayo nanonood kahit may bayad. Another one, Jollibee. Sino dito yung mahilig sa Jollibee? So, their value proposition is yung langhap sarap, taste that feels like home, diba? So, hindi lang siya Chicken Joy, it's the feeling of comfort and home. Next. So, ang historical background naman ng value proposition ay ito yung term na when we say value proposition, it became popular around 1980s to 1990s before companies just focus on selling products. Pero na-realize nila, hindi sapat na may produkto ka lang. Kailangan malinaw kung ano yung unique value na ino-offer mo. For example, yung Apple. Noong early 20s, di ba, doon lang siya nauso and they weren't just selling phones. Their value proposition was innovation that's easy to use. Kaya kahit mahal, people lined up for iPhones. Kahit mahal, patuloy pa rin tinatangkilik ng mga tao. Next slide. So, we will talk about the tangible and intangible benefits of the value proposition. Tangible benefits are those that can be measured in financial terms, while intangible benefits cannot be quantified directly in economic terms. These benefits include customer satisfaction. So, sa madaling salita, ang intangible at tangible ay isang parang benefit siya, like savings, convenience when we say tangible. While intangible naman, para siyang yung experience and feelings na makukuha mo sa mabe-benefit mo. For example, sa tangible benefits, ito yung benefits na literal mong makikita or nasusukat. Yun yung example natin is phone with long battery life. Tapos yung scholarship grant that saves your money on tuition. Tapos yung free shipping sa Shopee at Lazada. Then, yung intangible benefits naman, on the other hand, we also have intangible benefits. These are not physical, pero they affect our feelings, emotions, and experience. For example, Starbucks, hindi lang coffee yung binibili mo. It's the ambience and belonging. Another example, Apple products. Yes, mahal siya, but the intangible benefit is pride and status. Diba? So, marami yung tumatangkilik ng mga iPhone. Diba? Kapag yung mili ka ng iPhone, parang mapapasabi mo, ay, may kaya to, ay, parang mayaman to. Kasi, nabibili na niya yung mga ganong product na may mga may high income. So, next is in Jollibee commercials. They didn't just sell food, they sell family bonding and happiness. So, to wrap it up, value proposition is the unique promise of value that explains why people should choose you.
Okay, next is the value proposition, tangible and intangible benefits. Meron tayo dito two main types ng ating project benefits, yung tangible benefits and the intangible benefits. Kagaya ng sinabi kanina ni Katrina, yung tangible benefits is measured in financial terms. For example, meron tayo dito yung increased revenue, yung resource cost savings, hardware cost savings, software cost savings, productivity gain, and the process improvements. And next is the intangible benefits, kung saan hindi siya na-measure pero still valuable pa rin siya. Dito na-enhance yung user experience, enhance customer satisfaction, increase compliance, and the brand equity. So yung tangible benefits, sinasabi lang dito na nagsisave siya ng money or nag-i-increase ng income ng isang business, while the intangible benefits naman is more on improving the experience and the satisfaction and also the reputation of the business. Next slide. Next is meron tayo ditong the description ng ating value proposition canvas. Sinasabi dito na yung value proposition canvas or the VPC is actually a tool or a guide para mas maintindihan ng company kung ano yung needs or problems ng customer. Meron tayo ditong dalawang two building blocks, the customer profile and the company value proposition. Sinasabi dito na yung value proposition canvas din is ginagamit siya para ma-refine yung existing product or service na ino-offer ng mga business galing from scratch. Next slide. Next slide. So, dito na tayo next sa ating historical background. So, sinasabi dito na yung value proposition canvas and the business model canvas is ginawa siya or dinevelop siya ni Dr. Alexander Osterwalder, and nag-publish siya ng mga libro ng value proposition design noong 2014 and yung business model generation naman noong 2010. Yung mga books na to is sa sobrang famous niya, nakapag-sold siya over 1 million of copies and nagkaroon din siya ng publish na around the world with 37 languages. So ngayon, sa USA, pinangalanan siyang Business Model Generation among 12 business best book of all time. And sa Germany naman, or sa German edition, was named Management Book of the Year 2011. Dahil sa sobrang famous ng books na to, nakapag-sold na siya over 1 million of copies, and hanggang ngayon ginagamit pa rin siya para makapagturo or makatulong sa paggawa ng mga businesses globally. Next slide. So next is ang ating parts of customer profile. Meron tayo ditong customer jobs, customer pains, and lastly is the customer gains. Yung customer jobs natin, ito yung mga needs na or gusto ng mga customer na ma-solve or ma-achieve. Pwede itong maging functional, social, or emotional. Sa functional, sinasabi lang naman dito or yung description dito is yung most obvious reason daw yung functional. Social naman is the sense of accomplishment, and lastly yung emotional is the attainment of feeling. Next is the customer pains. Ito lang naman yung mga negative experiences or problems na na-experience ng customer habang ginagamit or ginagawa yung products or services ng isang business. Pwede siyang before, during, and after. And lastly is ang ating customer gains. Ito naman yung kabaligtaran ng pains, which is the customer gains, yung ating benefits naman or the positive experiences na nararanasan ng ating mga customer sa product or services na ino-offer ng isang business. Next slide. And next, ito naman ang ating value proposition canvas in virtual. So dito, sabi dito, yung product and services, ito lang naman yung mai-offer ng business.
Yung ating pain relievers is yung paano matutulungan or matutugunan yung customer pains. Sa gain creators, ito yung paano mabibigay yung benefits na hinahanap ng customer. Sa next is yung ating customer jobs. Ito yung task or need ng customer. Sa pains, ito naman yung mga problems na na-experience nila. And lastly, yung gains. Ito yung benefits or yung positive result na gusto nilang ma-achieve. Ngayon naman po ay dumako na tayo sa business model canvas. So ano nga ba ang business model canvas? Next slide po. Okay, so ang business model canvas is a strategic management tool that lets you visualize and assess all the building blocks within a business. So ang BMC daw po, or business model canvas, is simply a one-page tool that contains 9 pages na mas nagagamit upang mas ma-visualize or mas ma-oversee natin kung paano yung pagpaplano na gagawin natin sa pagtatayo ng business. Sinasabi din nila na ang BMC daw ay mas simple at mas madaling intindihin kaysa sa traditional na business plan sa pagtatayo ng isang business. Next po. Next slide. So, the business model canvas, historical notes. So, yun nga po, sabi din ni PK kanina, ang business model canvas ay para ring value proposition na pinopose ni Dr. Alexander Oscar Wilder noong 2005. Siya ay isang Swiss business theorist, and dahil sa kanya, simula noong 2008 ay nagkaroon na rin ng iba't ibang variations or iba't ibang versions ng canvas na nagagamit din sa mga specific na industries or companies na itatayo mo. Next slide. The business model canvas. Why you need a business model canvas? So, bakit nga daw ba natin kailangan gumawa or gumamit ng business model canvas sa pagtatayo ng isang kumpanya? So, in simple terms, kasi ang business model canvas daw po ang nagbibigay ng mas simple or mas pinapadali nito na maintindihan ang pagkakaroon ng relationship or connection ng mga fundamental concepts or isang parts ng isang business. Parang dahil sa business model canvas, nagkakaroon tayo ng chance na mas maintindihan lalo yung mga komplikado na parts sa pagtatayo ng business, especially na kung sa mga small startup na business pa lang yung binabalak mong itayo or malalaking companies na. Next slide. So, ang business model canvas daw po ay meron 9 building blocks. Ang 9 building blocks na ito ay ang customer segments, customer relations, channels, revenue streams, key activities, key resources, key partners, cost structures, and value propositions. Ito daw pong building blocks na to, ito yung nagiging guide or tool sa paggawa ng business model canvas. Dahil dito, parang mas nakakatulong tong 9 building blocks na to sa pag-brainstorm or pagpaplano kung paano ba ang gagawin or kung paano ba ang step-by-step process sa pagtatayo ng isang business. Customer segments. Sa business model canvas is kailangan natin malaman kung ano yung customer segments kasi sa customer segments, malalaman mo dun yung kung sino yung mga i-cater mo and hindi mo i-cater. So, next slide. So, ito yung mga types ng customer segments. Mass market, niche, segmented, diversified, and multi-sided. Sa mass market, nandyan yung lahat ng customer. And then sa niche naman, meron silang certain na niche, kumbaga sa mga gamer. Yung niche nila, yung mga ano na yan. Segmented naman, may mga segments yung customer na yun. And diversified is may dalawang customer segment sa isang na yun, and multi-sided, nandun na yun. And in the type of market segments, meron siyang demographic segmentation, psychographic segmentation, behavioral segmentation, and geographic segmentation. So, yung demographic segmentation, ito yung pinaka-common na segmentation. Nandiyan yung age,
yung kinikita mo, gender mo, andyan yun. In psychographic, andyan yung mga lifestyle, yung mga lifestyle ng mga customers mo. And in behavioral, from the word itself, nandiyan yung mga behavior nila, kung ano yung mga typical na ginagawa nila. And in geographic segmentation, mean lang na to is kung saan nakatira or saan located yung mga customer mo. Next. Here, customer relationship. In this section, you need to establish the type of relationship you will have in each your customers. So, ano nga ba yung magiging relationship mo sa bawat customer? Meron ditong personal assistance, dedicated personal assistance, automated service, communities, and co-creation. So, sa personal assistance, so nag-interact ka dun sa customer mo personally by email, phone calls, or other means. Sa dedicated naman, ano lang yun, kumbaga, isang customer lang yung sinaserve mo. Wala kang isa-serve na iba. And in automated services, ano na yan, automatic na from the word itself. Yung customer na yung nag-ano, with the help of machinery na ma-serve sa kanila. And then sa communities naman, this includes online communities where customers can help each other. So parang yung customer yung mag-help sa isa't isa. And lastly, co-creation, which means yung business mo nag-help dun, yung business mo is nakikipagtulungan dun sa may customer para mas mapaganda yung services. In the next slide. So channels. This block is to describe how your company will communicate. So paano ka nga ba makikipag-usap dun sa customer mo? Well, next slide. Sa akin pa yung next slide niyan eh. Ito yung example ng mga channels for kung paano mo kakausapin yung customer mo. Social media. Pwede ka mag-post sa social media kung ano yung business mo. Public speaking, emails, networking, search engine marketing, viral marketing, target blogs, sales and promotion. So, ito yung mga way kung paano mo mako-communicate yung customer mo. Yun lang. Key activities. So basically, these are the most important things your business needs to do para gumana siya. Think of it like this. If hindi mo ginawa yung activities if hindi mo ginawa yung activities na to, yung business mo hindi siya gagana. And for example, if you're running a food delivery app, your key activities will be developing and maintaining the app, onboarding restaurants, handling orders, and of course marketing para may gumamit ng service mo. So, key activities are basically what you do every day that keeps your business alive and delivering value to customers. Next is key resources. Ito naman, these are what you need para ma-execute mo yung key activities mo. It can be physical resources like medical or office space. It can also be digital like software, apps, or your database. And of course, human resources, your team, your employee, and the people doing the actual work. Using the same example, food delivery app needs the app itself, servers, the restaurant list, riders, and the dev team na nag-aalaga sa system. So basically, key resources are what you have or what you need to make your business work. Key partners. Ito yung mga tao, organization na nakasama mo to make your business stronger. Hindi mo kasi kaya isa, and partnership can save you time, money, and effort. For food delivery app, partners mo will be restaurants, logistics companies, if outsource riders ka, and payment partners like GCash or Maya for smooth transactions. Key partners are super important kasi they help you focus on your core activities while they take care of the other parts. Dito tayo sa 7th part ng ating business model canvas is cost structure. Dito makikita natin yung mga kailangan nating gastusin kagaya ng rent kung magre-rent tayo, mga sa renovation, advertising, mga inventory natin, tapos mga iba pang expenses kagaya ng bills and taxes. Next slide.
Dito naman tayo sa pang-8 part, which is revenue streams. Dito naman yung mga kita natin sa ating mga business. Kunwari meron tayong example, restaurant. Yung mga kita natin sa binibenta nating drinks, kagaya ng wine or soft drinks, gano'n, o kaya yung mga pagkain, dito makikita yung ating, yun nga, yung kita nga natin sa ating yun yung business. Tapos sa next slide naman, which is yung value propositions. Ito yung pinaka-building block o nasa heart siya ng business model canvas. Pinapakita dito yung mga unique solution, solution kagaya ng mga product natin and service. Ito rin yung promise sa ating mga customer na ini-explain yung magiging benefit nila pag kinuha yung ating business or yung ating product. Tapos sa next slide naman ay ito yung sample ng ating business model canvas. Kung titingnan natin from right to left, dito sa right nagsisimula yung customer segments, customer relationships, channels, tapos ayan nga, nasa gitna nga yung value propositions, key activities, key resources, key partnerships, tapos sa baba naman ay yung ating cost structure and revenue streams. Ito yung diniscuss namin kanina. Tapos makita naman natin sa example na yung pinaka-center nga nila is yung value proposition. There, tapos na po. So that concludes our discussion for today about value proposition canvas at business model canvas. So sa next discussion natin, ipapakita namin yung collaboration ng each members about the BPC at sa BMC. So andun yung appearance sa bawat isa kung paano nga ba namin nilagyan yung mga napinakita namin sa inyo ngayon. So maraming salamat. So meron po tayo dito blank template. So, syempre, unahin muna natin yung value proposition canvas bago tayo tumako sa business model canvas. So, ano nga ba yung nilalaman ng value proposition canvas? So, napanood nyo naman na sa mga unang presentation namin. I-discuss namin doon kung ano nga ba yung pagkakaiba ng PP, PPC, at PMC. Ngayon, syempre, bago tayo bumuo ng isang business, kailangan natin mag-start. Ano ba yung unang step? Syempre, aalamin muna natin kung paano tayo makakabuo, aalamin natin yung problema, kung ano yung pwede natin masolusyon dun sa problema bago tayo mag-start. So, ang unang step na aalamin natin is ano ba nga ba yung business na itatayo natin? So, may naisip ba kayong business na pwede natin itayo? Yung pangmatagalan, yung mataas yung demand sa society. Any suggestions, guys? Food industry. Food industry. Kasi feel ko masyado na siyang common, tsaka masyadong mahirap pumasok sa food and industry. Parang malawak na siya. Iba pa, wag about sa food. What if hospital? Hospital? Katong malawak. Hospital, masyadong hirap yun. Kapag hospital, ang laki-laki nun. Mahirap yun. Gago, malaki yung pondong kailangan doon. Cafe! Mga sikat ngayon, Gen Z, cafe. Saka na di mo ako gago. So gago, takina, nagmura si Grip. Ayop. Ulit. Gago na. Pagsarili ka na lang ng video. Forever ka ba? Ano yung ito ba? Kumagin. Lalayo ba? Ito eh, katagal namin Ulit. siya inantay. Tapos, mumura-mura lang pagka-game. Ba't nagmura? Sira ulo mo pa nung tuloy sa nagmumura ka dyan, mama. Sino ba nagmura, Ek? Ulit sa may food. Ulit sa may business. Nakakagulat kayo. Ulit. Mag-mute ka na nga, Green. Green, mag-mute ka na. Kaya na namin. Hindi na, ano mo Pasensya mo na lang yung kailangan. Naka-record na, best. Hindi ko alam. Pasensya na. Game! Reason. Game! Ulit na sa food industry. Nagagaling ko muna ako dito.
Oh, mute. Hindi ko nakikita yung mukha ko eh. Hindi ko nga din nakikita eh. Ang lala. Okay, game. So, meron tayo ditong blank template. Ito yung value proposition canvas. So, dito muna tayo bago tayo tumako sa business model canvas. So, sa previous lesson natin, makikita naman doon na diniscuss natin maigi kung ano nga ba yung PP, yung PPC at ang PNC. Ngayon, ipapakita natin kung paano tayo mag-start ng business. So, paano nga ba natin siya gagawin? So, meron tayo ditong value proposition canvas kung saan aalamin natin kung ano ba yung risk at mga problema na kakalapin natin bago tayo mag-start ng isang business. So, unahin natin yung products and services. Ano ba yung naisip nyo business? Any suggestions guys? Food industry. Food industry. Para sa akin kasi pag food industry kasi masyado na siyang common eh. Parang ang hirap pumasok ngayon sa food industry kasi marami na mga magagaling na influencer na nag-start sa business sa pag-food industry. Iba naman, wag about sa No. Cyber cafe. cyber cafe. Paano yun yung parang may nagko-computer? Tapos may cafe? Na may cafe din siya at the same time. Pwede Ano pa ba? Malawak. Wag yan. Parang kapangit. Parang kapangit pala. Masyado din maano yun eh. Ano, ba yun? supermarket. Ano kaya? Mas Supermarket. malawak yung supermarket. At the same time kasi mataas yung demand niya. Supermarket, As in parang demand. malawak lang yung supermarket, parang ang hirap na kita yung kung tayo lang yung magtatayo hirap yung supermarket. Dapat yung medium lang na business, parang hindi pa ganun ka Oo, pero Hindi, ano ba yung demand niya yun? pero alam mo papatok kita. Patif yung sa alcohol. Ano kaya? Computer shop kaya? Eh di parang cyber cafe din yun, boy. Hirap na yung Ay, oo. computer. Parang yung cafe. Meron kasi yung yung mga Hindi, ano ba yung mga ngayon? Computer shop? Mga sikat sa mga bar? Gen Siguro bar. sikat na puntahan ng Gen Z. Ayun! Pwede, bar. So, ano lang, bar na lang. Resto bar o bar lang? Huwag na resto kasi mahirap yun eh. Naman si Grip doon. Medyo malawak na pag may Pwede resto. bar lang. Oo, bar lang. Pwede nga, bar. Kaya lang. Eh di bar na tayo? Oo, bar na lang. Bar na lang i-type dyan. Okay, bar. So yung bar yung product and services natin. Oo. Yung itatayo Ngayon natin. Yung game creators tas yung paid redeemers natin. Di ba gain creators kung ano yung nag-gain ng customer pag pumunta sa kanila? Ganon? Oo. Oo. Ha? Oo, kung ano yung makaka-attract sa customer. O di ano? Magbabar, ano ba yung magigain mo? Mima ka, tasan ka na. Dito ako. O din sa Green Balik lang Creators, sa- pwede kaya yung Pwede kaya ilagay yung doon?
So, gain creators kasi, dapat kung ano yung mapoprovide natin. Parang, bakit kailangan tangkilikin yung business Hindi natin? pwede nga dun yung sa ano, Di ba dapat yung sa mga events. Di ba pag may mga bar, nagpapabait ng mga events para ma-entertain yung customers. Yung ano, yung toast. Yung togs, yung ano, tawag doon? Entertainers ba yon yung mga DJ? Ayan, DJ. sana DJ, ano pa ba? pain creators, pain relievers tayo. Gains tsaka pains muna. Oo, dun muna tayo sa ano. Di ba muna customer jobs muna unahin natin? Oo, yung tatlo na to. Ano yung mga ano, pain points natin? Siguro kung pag-bar, ano ba, boredom. Kung ano yung boredom, bakit ka mapupunta sa bar? Kasi bored ka. Boredom. Sa ano yun na, customer jobs? Nalito ako. Tapos ano pa, magsasayo. Personal problems. Lonely. Pwede doon yung stress, Okay. anxiety. Type nyo kung lonely. Stress, anxiety. Stress. Oo, pag-stress. Kapag may isa-celebrate. Celebration? Oo. Celebration. O kaya may occasion. O sige, celebration. Ano pa? Meron pa ba? Ano, personal problems. Pwede yun, personal problems. Oo, pain points din yun. Alam ko, di lang ganyan eh. Lalagyan niya tayo ng ano, kung ano siya nabibilang. Oo. Ayan, di ba na lang siguro, ilan ba yun dapat? Okay na. Lonely. Hindi mo sinama yung lonely. Lonely. Yeah. Ano na, i-specify na ba? Next. Emotional? Specify muna, professional, ganun. Ano ba yung boredom? Emotional. Okay. Type mo. Emotional din yung lonely. Stress. Tsaka yung huli. Personal problem. Lahat yan ata emotional maliban sa celebration. Oo. Yung celebration kasi social. Ano na sunod? Tapos na ba tayo sa customer jobs? Next na tayo, next. Oh, next na tayo. Pain na ata yun yung Ano yung mga pain? Customer. Ano ba meron sa bar? Eh, di crowded. Kung dami tao. Pwede din, expensive fees. Mamahaling mga ganun, or expensive fees.
Ano pa? Ano? Unclean environment. Bo. Ano isa crowded? Oo, crowd. Mm. Nasunod yung expensive fees. Pwede din yan yung ano, Ano yung pa ba? unsafe, yung unsafe environment. Kasi kung bar, di ba may nagiinom? May magmaoy, gano'n. Ayan. Pwede rin yung ano, madaming kapaligiran. Ano nga yan? Unclean environment. Meron din yung sa mga ano, yung sa mga staff. Pag Ano yun? masusungit. Pag attitude yung staff? Unpleasing. Yun. Unpleasing staff. Tapos, pwede rin ano, poor service. Tapos ano, yung pag di pinapayag ng magulang. Ano yan? Pag hindi pinapayagan ng magulang. Ano? Parents. Strict ka rin. Oo, lalo na kapag ako, student ko yung customer. Ilan na yan? Madami na ba? Pwede din yung sinabi ni Grip, yung unclean environment. Kasi madalas yun sa bar ng mga nagkakalat. Eh di pwede rin din yung ano, yung sa parking space. Pag masyadong madami yung ano. Pwede ba yon? Pwede yun. Yan. Dami na niyan. O kaya tayo sa pains. Next na tayo. Gains naman. Gains. Ito yung mga... Ay, ito na yung sa kanina. Na-attract. Kung bakit na-attract. Ay, Hindi, yan yung mga magigain ng Hindi. customer pag... kung ano yung magigain ng customer. Ano, Pag pumunta sila sa bar. o pwede Hindi silang ano, yung sa social life. May improve yung ano nila, social life experience. improve din yung emotion nila. Magkakaroon ng ano, new friends. Yun. Makakilala ng maraming... Meet Ano new pa ba? people. Ano yan? Pwede rin dyan yung pleasure. Oh, lalo na sa mga Pleasure. sa mga alcoholic. Sa mga alcoholic. Pwede sa kanila yun. Tapos, ano yung Pleasure. experience? Ano pa? Yan yung experience. Ano ba? Ano pa sa tingin nyo pwede? Ano tawag doon? Improve emotional state. Yun ba yun pagka ano? Pag stress, pagkapunta nila sa bar, mas magiging masaya sila, ganun. Saan yun? Mental health. Improve mental health na nailagay mo. Mental health na lang. Improve social life. Di ba yung improve social life, parang new friends din yun? Oh, Be, yun na lang. Pleasure daw, pleasure. Sabi ni Jet. Pleasure. Ano pa? Ito na lang. Ito lang sa gains.
Siguro okay na to sa gains. Kulang pa yung friends na. Yun yung friends sa social life din yun eh. Pero, meron. Okay na. Okay na. Ano tayo? Gain creators and pain relievers. Ano mauna? Pain muna. Bago mo yung game. Pain relievers. Paano natin masasolve yung pains ng customer sa crowded, expensive piece, unsafe environment? Crowded, Pwede din bigger yung ano. space. Bigger space, oo. Pwede din. Pwede din yung discounts, tas mga coupons. Oo, Mga pwede promo. yun sa ano. Promo, pwede. Yung sa unsafe environment, pwede dyan, ano, security. Good security. Ano pa ba yung nakalagay natin kanina sa pain? Ayun, sa unpleasing stuff. Paano maano yun? Siyempre, mag-hire ka ng training. Magpa-provide ka ng training. Oo. Training Tsaka for maintenance staff. ng ano, maintenance din ng bar para dun sa unclean. Kaya yung regularly, ano niya, cleanliness. Doon naman sa unsafe, Ano yung sunod? pwede mag-hire ng Training security, staff. bouncer, ganun. Security guard, bouncer. Bar Doon sa unsafe maintenance. environment. Eh, doon na nga yun ako pala. Teka, Wait, una hindi pala. High security pala yun. po sa environment security. / bouncer. Sa bar, di ba bouncer tawag? Paano yung sa may parking space? Ano, okay na ba tayo sa pain? Eh di, mas malaking parking. Minsan, yung parking space. Paano mo maano yung parking space? Di maglalagay ka ng bigger? More bigger? Larger. Large. Yun. Dami na ba? Ilan na ba yan? Sabihin ko sa Jay, Large parking space. Oo. Yung maintenance din ng Yun. bar. Bar maintenance or cleanliness maintenance. Bar Tamang term. Sige, bar maintenance. Tapos yung sa may... Ay, okay na to. partnership, meron na. Transportation. Sa vehicle. Ay, oh, transportation nga. Partnership saan? Partnership vehicles to, dama ka na. Saan? Sa Tokoda? Ayun, sa transportation ba yan? Sa mga tricycle. Oh, transportation. Oo, pwede nga yun. Lalo na, night ano yung ano yung business na itatayo Nightlife. Nightlife ba? Wow. Hindi ba Ayan, okay na yun. Doon na tayo sa ano? Sa game. Again, Sa gay. First. game creator. Ganun lang yun. Mag-hire ka lang ng good entertainers. Serve ng Tapos yung ambience. Magandang Provide alcohol. good ambience. good alcohol. Pwede rin mag-provide ng fun events. For more interaction, ganun. Entertainment. Tapos provide good ambience. Ipan niyo sinabi? Provide you good ambience.
Next. Ano pa? Sige, kayo. Yung sa Ano ba events. meron? Ayun, yung mga events, di ba? Kumikita doon yung mga nagbabar. Oo. Yung mga nag-hire sila. Ay, hindi pala. Kasama Okay, na pala mga yung sa ano events. naman. Provide good. Oo. Provide good events. Siyempre dapat okay din yung drinks nila. Kasi yun talaga yung pinupunta dun eh. They serve good alcohol. Oo. Sinabi ni PK Oo, pwede. kanina. Apat. Pwede rin dyan yung Okay na yan. serve good, Ayan. good food. Okay na yan. Okay na to. Para sa So, pulutan nila. Ganun. So, bali, ito na po yung value proposition canvas. Ngayon, datako tayo sa business model canvas. Ano nga ba yung ina-expect natin dito? So, makikita natin dito yung key partnership, key activities, key resources, cost structure, yung value proposition, yung customer segments, customer relations, channel stops, and revenue streams. Okay. So, dumako naman tayo ngayon sa business model canvas. Business model canvas. So, unahin natin yung customer segments. So, madali lang naman to, no? Ito lang yung gagamitin natin yung mga types ng customer segments tapos i-akma natin dun sa business na itatayo natin. So, ano ba yung apat na yon? So, meron tayong psychographic, behavioral, demographic segmentation, tapos geographic segmentation. Pero unahin muna natin yung behavioral segmentation. So, ano yung naiisip nyo na ilalagay natin dyan sa behavioral segmentation? Mga alcoholic. Oo, yun. alcoholic. Yun lang naman, di ba? Yung alcoholics lang. Kasi syempre, bakit ka magbabar kung hindi ka alcoholic? Oo. Tsaka kaya sila nagbabar kasi may hilig sila sa atin. Kaya alcoholics. Okay na yun, no? Okay yan. Isa lang naman talaga yun. Oh, next. Ano na muna? Demographic. 18 years old above. Oo, yun. Tama. Pwede din dyan kahit anong Tayin gender. muna natin. All gender sila. Oo, kahit ano. Oo. Pero parang mali yung 18 years eh. Bakit 18 years above lang ba yung pwede? Ay, oo nga pala. Pero may mas maganda pa siyang term. Ano na lang, Legal age Bakit person. ka makabatas tayo dyan pagka... Legal age person ba? Oo nga, bawal nga po ng minor sa bar. Yan kasi. Pero may mas magandang term kasi. Legal age. Ay. Yan. So, Okay, next. Demographic. Ano, gender. all All gender. Kahit anong gender, pwede sila. Iba't ibang klaseng no? Kahit Nagbabar. ano. Kahit ano. Gay, lesbian, Oh, mga bigke. Mga bigke. all gender. Ano pa? Demographic, Any occupation. occupation. Kahit anong occupation, any occupation. mga students. Ay, Pwede. basta college. Tsaka legal. Basta may occupation sila, pwede. Ano pa? Ano, all civil status. Ano na ba yan? Demographic? Oo, demographic. Ano pa ba? Yung sa income. Pwede ba yun? Ibabate ba natin yung mga magbabar sa income nila? Adi, wala yun. Pero alam ko demographic yun eh. Okay na Adi wala, Okay na pwedeng wala. Geographic na. Ano na, psycho? Geographic. Geographic yung lugar. Ano, sa Bacomo, sa city. Urban. Pwede Rural. sa urban, city, ganun nga. Basta yung sa mga Malapit taong sa lugar, mga... Oo, yun. sa mga syudad.
Wala ka magtayo ka ng bar sa rural. Gitna ng buka. Lagay mo dyan Manila. PGC. City lang. City na lang. Next. Psychographic. City or urban? Ano pwede ilagay dyan? Mga party pips. Mga party people, no? Yeah. Lifestyle nila yun, party. Party people. Pwede na yun. Party people. Kasi may alcoholic na eh. Iya. By next, customer relationships. Okay na yung party people. Oo, pwede na yan. Customer relationships. Ito na yung ano, yung tao. Relasyon ng customers. Oo. Ano ba yung mag-handle nung ano? Yung Mga, business. Kanya, siguro, anong inibibigay na staff, and then mga assistants, ganun. Personal yun. Yun, pwede. Personal assistance. Yun. Personal assistant. entertainer. Yung mga entertainer. Personal din yun. Ano pa? Ano pa ba? Bukod sa staff or tsaka personal assistant. Ano, entertainer. Kailangan natin yung mga ano. Ano ba tawag doon? Yung mga kumakanta. Ayun nga, entertainer. Mga influencer, ganun. Entertain. Uy, singer. Nakakanta. Kasi, banda. Entertainer sila. Kahit banda, entertainer Nakapaloob pa rin na yun sa entertainer. Entertainers na yun. Nakapaloob nga yun, si personal assistant. Yung entertainer. Di ba dalawa kasi yun, di ba? Yung personal assistant tapos dedicated assistant, sabi ni sir. Di, sa At mga, pag isa ano, dedicated, saan yun? Sa mga VIP? Oo, yun. sa mga VIP. Ano mga personal. VIP customer? Yung mga staff ng VIP na basta yung mga VIP na customer, kung sino yung request nilang staff, dedicated assistant sila doon. Okay na yan? Okay na yan. Next na tayo? Oo, next na. Channels na. Paano natin ipopromote Channels. yung business natin? Social media. O di social media. Social media. Ano pa ba? Billboard. Billboard. Pwede rin sa Ayan. billboard. Calendar. mismong Pwede bar. ba yun? Sabi ni Sir, di ba? Sir, Sa mismong lugar. Pwede sa calendar. Oo. Pero di kasi Kung mga ano yung calendar, mismo di ba yung- may promote yung mga bar? oo din, pwede rin yun sa mismong business, sa mismong lugar ng business, sa Oo, bar. yun. Sa bar na. Sabi ni Sir Ayun, yan. bar. Social media. Ano pa ba? Billboards. Poster. Poster. Yung poster ba parang yung sa calendar na doon din? Parang same lang ba sila? Oo, kasi yung ibang Oo. calendar. Kasi di ba may mga nasa mga calendar? Tayo ba? Yung mga... Ay, hindi oo, pala. pag Brand ginagamit din ng ambassador ano yung pala yun. calendar. Mga brand Pwede, ambassador. pwede. Oo. Meron pa ba? Ayan, pwede na yan. Pwede na yan. Sa ano na tayo? Key activities. Yeah. Key activities. Ano ba yan? Yan ba Ano yung... yan na yan? Ano yung mga ilalagay dyan? Oo, Serving serve alcohol. alcohol. Yung mga kadalasan Una. ginagawa doon. Oh. Cooking. Yan talagang ginagawa. Cooking? Oh. Oh, di ba kasi mag-ano tayo Yun ng mga... talagang regularly. Siguro Oo. mas maging specific. Oo. Specific. Bukod sa cooking. Oo. Ibang term. Pwede yung serving of Serving of alcohol. Ayun, pwede yun. Serving of alcohol. Oh. Serving is not. Yung sa Snacks. yung sa bar maintenance. Pwede ba yon? Most likely Oo. cleaning.
Cleaning. Oo, regularly cleanliness. Ayan, bar maintenance Ano pa ba? Siguro yung, mas maganda yan, yung term na yan. Ano na lang, customer and service experience. Oo. Ayun, pwede rin yun. Customer and service experience. Serving of snacks. Oo, serving. Ano pa ba? Siguro yung Yung sa Di ba? sa inventory ba, ano ba pwede ilagay doon? Stocks? managing stocks. Managing stocks? Oo. Oo, di ba regularly may kakanta? O, di ayun. Regularly may nag-entertain. So, pwede rin yun. Ano pa yung pwede? Pwede ba dun yung snacks? Yung activities ba yun? Big snack? Serving of snacks nga. Oo. Oo. Kasi, yung pulutan niya. Biglang pulutan. Serving of snacks. Oo nga, hindi pwedeng Pwede lang. Hindi pwedeng panulak lang. Pwede na ano-ano yung customer pag ganun. Oo, pwede na yun. Key resources. Okay na yan? Pwede na yun. Ang dami na din. Key Pag resources. naman key resources, Building. Yung mismong building. yung ano, Binabayaran natin. chef, Building. Mga chef. Building. luto ng Oo, ano, staff. Security. Ayun yung chef. Entertainers. Entertainers. O sino yung yung parang magmamanage talaga ng Yung- business. Staff, manager? Manager. Tulong. security. Before yata yun dapat may di ba may building na dapat, may staff na. Building, kailangan may building. Cook. Entertain. Diyan na yung Naluto. cook. Pwede. Diyan na yung chef, tas yung cook. Chef. Bago itayo, dapat may chef na. May cook na. Same lang yung Okay. chef tsaka cook. Oo. Slash na lang. Oo, building. Security. Security. Yun din, security, yung mga bouncer. Security. Ayan. Yan. Pwede na. Next na. Ayan. Mga yung partnerships yung matataas. Yung parang supplier natin, ganun. Yung mga alcohol Pwede distributor. supermarket. Mga supermarket. Ayun, una muna yun, alcohol distributor, bar yung natin eh. Ano yung... Pero syempre kailangan din dyan yung permit, mga ganun. Sino mag-handle nun? Dapat may lawyer ka dyan. Oo, Oh, then lawyer. Lawyer kasi mahirap kaya ng business, diba? Lalo na pag bar. yung mga entertainers Oo, din. maraming mga nagiging Problema. So yun, yung alcohol distributor. Alcohol distributors. And supply. And suppliers. Yung supermarket. Supermarket. Yeah. Supermarket Oo, ba? pwede din yun. Pwede din. Kailangan yan. Doon din kukuha ng mga food. Ano pa? Ano pa ba? May accountants na ba? Wala pa. Nag-manage ng Oo din, pwede. budget, Yeah. parang finance, ganon. Accountant. Ano pa? Tip sa promotion din. Ayun. Pwede yan, marketing Pwede, promotion. pwede sa marketing promotion. Yung mga tumutulong na market yung business. Talagyan din mo natin yung entertainers. Oo. Pwede rin. Meron kasi diba yung partnership Partner talaga. Mga influencers para mas makilala yung Ay, oo, sinusweldohan din nga pala yan. Pwede rin yung supermarket.
Ilan natin sa ang okay natin. Yung mga foods din, tas Oo, nasabi na namin kanina, supermarket. okay. Next na ba? Ano na? Cost structure na ba? Oo, structure na. O yung mga magagaling sa, pagka-compute. Hindi, rough estimate lang naman kailangan, di ba? I-estimate mo all. Kailangan mo Estimated lang. Estimated na ano. Oo. Oh, Pero dapat, siya, i-breakdown mo talaga lahat. yun sa ano kasi, pag sa ganyan, mas okay kung magre-rent tayo ng place. So, andun na rin yung rent. And, i-renovate din. Renovation. Sa renovation, meron doon sa interior, utilities, equipment. So, wait lang. Rent, Sinusunod advance deposit. Plus deposit yan, parang ganun sa mga boarding house. Di bali, siguro mga 300k. O, 300k. Nakasya kaya yan? Parang ang dami yan inaanap. Letan nyo. Ano yung 300. 300. Oh, 300k. yan. Tapos, sa renovation kasi medyo malaki tayo magagastos. 800 to. Ha? Hindi lang. Malit ba pag 500? Medium size yung gagawin Pag natin, di ba? 800 na. Oh, 800. Ilang million na. Alin yan? Hindi pa pabawi naman sa revenue yan. Tapos, edi renovation. Sa interior. Kasi pag mag-renovate ka, may interior yun. Kasama na sa renovation yung interior na yun. Yung interior utilities Ah! sa equipment. Kasama na yan. Dapat ng Nakapasok na siya sa Parang nakaano na siya. Nakaano na siya sa may renovation. Specific. Under na siya ng renovation. Pero ilagay niyo pa rin Interior, para utilities, Utilities. tsaka equipments. mga bangko kasi kailangan din yung aesthetic din, di ba? Oo. Yung sa interior pa, yung mga design. Yung mga design sa loob. At yan, nakapaloob na dun sa 800k. Sunod, advertising. Pag-advertise. Mura lang siguro dyan, mga 30k siguro sa advertising. Hindi naman siguro gastos ng ganong kalaki dyan. 30k. Oh. Di ba natin Oo, lalagyan pwede ng 30K, estimation masyado ng malaki pag interior, utilities, sa equipment? Pwede lagyan yan sa... Kasi, yung interior, feel ko mga 400 eh. Kasi mga utilities, 300. Kasi equipments naman, ano lang yan, mga upuan, tables, mga nasa 100k lang yun. Eh di tama nga lang yung renovation natin, 800 yung budget, 800k. Tama nga. Tinotal siya, 800 Opo. pag Sakto nag-total. lang. So, itong 400, 300, tapos yung 100, 400. Tapos yung 100 yan. renovation. Yun na yun. Okay. Renovation lahat. Tapos yung Tapos- sinabi kanina na advertising. 30k. Tapos kailangan din natin ng initial inventory dyan. So, liquor lang naman, tsaka supplies, no? Yun sa pulutan. Yung supply sa mga pagkain, ganun. O kaya yung hinahalo sa liquor. Nasa magkano kaya yun? 150. Estimated, 150. 50k na lang 100 siguro. sa 100 sa liquor, tapos sa supplies 50. Kasi 50. hindi pwede yung supplies niyan eh. Kasi perishable. Ayan, pwede na yan, 150. Tapos sa liquor, 100. Ayan. Ano ba? Ano ba? Sa cost structure. Sa next. Yung Princess, saan yun naka Ano yung yung, expenses kasi, structure. hindi, sa may initial inventory. Ano yung
Siyempre, di lang naman liquor. Supplies. Yun yung mga yung mga iluluto. Liquor daw. Oo. Hindi, yung liquor, hiwalay yun. Wala yun yung mga iluluto, like yung mga pangsisig. Kaya supplies na Oo, lang. ganon. 100,000 yata yung estimated doon. Sa supplies. Pwede sa Hindi supplies pwedeng damit. 50. Kasi na, ano yan? Kasi napaparis yan eh. Papalis yan eh. Iluluto masira. yan. Kaya hindi mo na dadamihan. Kaya dapat maliit lang Ano muna lang yan, yung cost. 50k supplies. Mga around 50. Oo, mga... Oo, kasi under na siya na initial inventory, 150k. 50k na lang. Expenses naman. Yung expenses, Mga ano yan? O, sa expenses, Salary, bills, taxes. Maintenance din. So, feel ko, ano yan? Mga 650 muna. Kasi bago pa lang. During pa lang eh. Expenses. Sige, ito-total ko na, ika-calculator ko na. Oo, pwede si... Magkano yung sa expenses? 650 daw estimated. 650k. Tapos ano pa? Tapos Under nakapanood yun ang salary. salaries bill. Salary ng mga employee. Lagyan mo ng under. Oo, I-bullet under. ko. Okay. Ayan. Yan, salaries. 450 na lang. Hatiin natin 650k. 450k. 450 na dyan, salary. Ano pa? Ano ang 6? Yung, Sa bills. oo, yung mga tubig kuryente yan eh. Mga 80 lang naman siguro. Medium lang. Oo, 80k. Tax. Ayun, And wala akong taxes yung 100,000. 100,000 tax? Oo, kailangan din kasi na ano dyan eh. Tawag dun, yung business permit. Mga ganun-ganun. Oo. Alcohol permit. Mga papel, na itatay mo. Oo. Kailangan kumuha nun eh. So, O kayo di na dyan, tama di nga, ba? 100k. Maintenance. Ayun, mate. Magkano? 20k na lang. Oo. Mm. Oo. 20k na dyan. 20k na. Kasi siguro masisira dyan pag ganyan. So, total Wait lang, kinalculate ko na. Tapos total niya na. Try nyo nga din. 1 million na nakuha ko. Ito. 1,920,000. Malaki-laki din yun. 1 million na dito mo sa calculator. 1,930,000. Okay na yan. Okay na yan. Ano na tayo? So, sa revenue stream. Revenue streams na. Okay. Ano ba yung mga under na revenue streams? Kung saan ka nakikita, di ba? Kuwari, Ay, oo, magpapa-entrance. yung mga entrance fee, no? Oo, ganun. Kung magkano kayo entrance fee? Ayan. Entrance fee. Ano? 200. Sa 200, alam mo, maximum. Maximum natin, 200 people per day eh. No? Ay, And then mga free na maximum siya. natin. Ilan na kayang i-accommodate ang bar natin? 200 people? 300? Ano na? Gaano ba kalaki bar natin? May second floor ba? Medium lang eh. Ito, nasa 200 lang 200 siguro. lang. Masyado nang Oh, marami pag sige, 200 na lang. Yan, 200 person. So, kung mag-ano tayo, kuwari, nasa 100 pesos yung ano, 150 yung entrance fee. 150.
200 Magkano times yung 1. entrance fee? Madalas 150 lang. Magkano ba? 50 ganun. Magkano po? Magkano ba yun? Teka. 30k. 30k. 50 times 200. O, 30k per day yun. Kung per month, Hindi. nasa 900. So, 30K. Per month yung diba? 30. Hindi, mali. Ito tama pala. Tama nga, ito naman, no? Per month is Per month, 900. Pakita pa ito. the times Oo. 30. Times 3? 30,000. Oo. Tapos yung drink. 900. 900. Per month. Ang laki pala, 900,000 per month. Oo. Tapos sa drinks kasi pwede tayo mag-overprice sa dyan sa drinks. Or like yung tower. Kaya malaki din kikitain natin. Nasa 1.5 siguro yun. Million? Oo. Kasi, di ba yung initial natin is 100k? Oo din, mahal din mga mga Oo, alcohol. Isang tower. Isang tower pa lang. Paldo. Okay na yun, 900 per Drinks. Sa drinks daw. 1.5 yan. 1.5 million estimated yun. Tapos, di ba may VIP tables pa tayo? E di sabihin na nating 5k per table. Ilan yung gagawin natin table pala? Ng VIP table? Ano na yan? Drinks naman. 1.5. 1.5 per month. Ma-estimate mo. Hoy, 1.5 per month? Marami din yun 1.5? 1 million ba yun? 1.5 million siguro. Ay, isang million at kalahati pala per month. Oo, Bakit? paldo yung Ano mga... barinig nyo? Oo nga, nasa isip ko 1.5 per day. Per month pala. Afford ko naman yun. Naging contractor tayo bigla. O VIP table. Next, VIP, ganun din. Pag tinotal yan, ano yan? 3 million. O yung 900. sa pa. Kulang pala yung natin. Kasi, di ba, magbebenta din tayo ng pulutan. Magkano Oo. ay kikitain natin dun? Sa palagay ko kung sa palagay ko Paano mo, 3,900,000K. yung yung Di, food ako- pa, hindi ko nalalagay Total yung mo food. na. 3 million nga yan. Sabi na nakalculator ko. Gagi, kulang pa tayo. Yung Kulang foods pa pa lang sa pala. Tsaka natin pagmamanasan yung net revenue. Uy, di pa. Foods pa. Kulang Yung pa mga food. pulutan. Di ba order din sila ng kuwari? Chicharong bulaklak, ganun. Paano natin estimate? Paano pa yung pulutan? Pulutan? O, hindi natin nailag 500k. Pulutan, Pwede na. 200K. Eh di mo ano yung foods? siguro. Sige, dagdag mo na lang. Snack. Sige, dagdag mo foods. Oo. Eh di Pwede bali, natin. pag dinagdagan natin ng 3,900. Oo. Foods. Pwede natin Plus 500K ba? Oo, 500. Oo, 500. Eh di magiging 4,400,000. Oo, yan. Ayan. Ayan. Paldo. 4,400,000 total. Total mo na. Itong foods. Yan. Ayos Oo, 500K per month. per month. Kasi Tapos syempre mas iba- mahal yung drink sa food eh. Oo. Totally. Okay na yun. Mabawas pa. 4,400,000. Laki. Ito. Lakihan kita agad. Ayan.
Check nyo ba? Yun yung profit ko. Oo, tama. For million. Tapos i-minus yung cost structure. Oo. Yun yung net revenue. Sa pagkuha na net revenue, i-minus yung cost structure. Net revenue. Yung 4,400, ima-minus natin sa, yung 4 million, ima-minus natin sa, yung nakuha natin kanina sa cost structure. Dyan sa cost structure. Yung 1 million, 930,000. Hindi ano na lang, 2 million, 470,000. 2 million, 470. Oo. Pag pinag-minus mo yung 4,400,000. Pag pinag-minus yung revenue streams, tapos ang cost structures. Magiging? 24. Ay, hindi. 2,407,000. Ay, 400. 4,700. 2,004,700. Paldo, Rapes. Eh, 2,470. 2470. 4,470. 2,470,000. 2,470. 1,000. 2,400,000. Ay, hindi. 2 million. 2,470,000. 70. Tanggalin mo isang zero sa gitna. 470. Oo, yan. Tapos, Yan. 0, 0, tatlong 0. Yan. Ayan. Bali yan na yung pinaka-ano natin. Sorry, hinusgahan Tapos kita na yung agad. business model Gusto ko canvas. palang halimaw. Bali, value proposition last. Ano ba yung Madali value lang naman proposition? yun eh. Type mo lang, madali lang yan. Ano lang yan, bakit kailangan, tangkilikin yung natin, business. Kasi safe siya, affordable, maganda yung ambience. Pwede affordable. Ayan, type na naman bilis. Accessible. Safe. Oo, Totoo, safe. Next, affordable. May excellent, service. Oo, yun. Unique experience. Pwede ba yun? Safe, affordable. Pwede rin. Unique experience. Accessible. Good ambience. So, entertainment. Kulang ng SU accessible. Solid. Ayan, okay na. Experience. Sorry na medyo lang tayo dito. Ayan na. Accessible. Excellent service. Yan, excellent service yan. Solid. Unique experience. So, entertainment. Meron na. Quality services. Pwede yung Quality services. Team entertainment. Yun nga, yung safe sa team. May good ambience na ba? Lagyan niyo good ambience. Para oo. Yan. Okay na ba yan? Okay na yan. Wala ba yan? 2, 4, 6, 8. Okay. Okay na yan. Bali, dyan na lang yung nagtatapos. So, ito yung Ito, BFC natin. So po, ayan. Ito po yung business model.